Uy, Erica! Ang tagal ko na hindi ka nakikita. Kumusta ka na? Ay, ganun pa rin. Kakauwi ko lang galing ng club. Ay nako, puyat ka na naman. O, kumusta? Kumusta si tita? Huwag mo nang itanong. Kahapon lang hinihingian na naman ako ng pera. Talo daw siya sa sugal. Grabe naman. Di ba sabi mo titigil na siya? Yun ang sabi niya eh. Pero nung isang araw nabalitaan ko, nasa sabungan daw. Tapos kagabi sa Tong Eats, pati yung bigay kong pang-grocery ipinusta. Eh si Uncle Ray, nakausap mo ba? Lasing na naman. Kagabi nga nagwala sa bahay. Ibinato yung mesa. Takot na takot nga yung kapatid ko. Naku, Erica. Bakit di mo nalang isinama yung bunso niyo sa apartment mo? Gusto ko nga sana. Kaso paano si Mama? Baka kung ano pang gawin ni Tatay Ray sa kanya kapag wala kami. Pero ikaw naman yung napeperwisyo. Pati sweldo mo sa club napupunta lang sa bisyo nila. Minsan nga iniisip ko kung bakit ganito yung buhay ko. Bakit ako pa? Bakit kailangan kong magtiis sa ganitong trabaho para lang may maipakain sa kanila? Erica, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, may choice ka. Pwede kang umalis. Paano si Bunso? Sino mag-aalaga sa kanya? Sino magpapaaral? Kahapon nga pinagalitan siya ni Tatay Ray kasi nanghihingi ng baon. Binigyan ko naman ng pera si Mama para sa kanya eh. At sigurado akong napunta na naman sa sugal. Erica, hanggang kailan ka magpapaapi? Alam mo ba minsan, napapanaginipan ko pa rin si Papa. Yung dating tahanan namin. Masaya kami noon. Bakit kailangan niya maaksidente? Bakit kailangan magpakasal ulit ni Mama at kay Ray pa? Kaya nga dapat umalis na kayo dyan. Pwedeng tumira muna kayo sa bahay namin. O kaya tulungan kita maghanap ng mas magandang trabaho. Hindi ganun kadali yun. Kagabi, pinagbantaan ako ni Ray. Sabi niya kapag umalis daw kami, hahanapin niya kami. Natatakot ako, Sarah. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para kay Bunso. May kilala akong abogado. Pwede tayong humingi ng tulong. Protection order. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mama. Ay naku, nanghihingi na naman ng pera. May utang daw sa kobrador. Ka, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Hanggang kailan mo sila bubuhatin? Hindi ko na rin alam, Sarah. Minsan gusto ko nang sumuko. Pero kapag nakikita ko si Bunso, ayoko siyang dumaan sa pinagdaanan ko. Then let's do something about it. Tutulungan kita. May kaibigan akong social worker. Marahang naglakad-lakad si Erica sa madilim na iskinita. Bitbit ang pagod na katawan mula sa club. Nakasalubong niyang kaibigang si Sarah sa tindahan ni Aling Berta. Erica! Kanina pa kita tinatawagan ah. Sorry. Hindi kasi ako pwedeng mag-cellphone. Nasa work ako eh. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Ang dating masayang kalye sa kanilang kabataan ay ngayon naging saksi sa mga hindi masabing kwento. 20 minuto ang lumipas. Papalapit na si Erica sa kanilang bahay. May kakaibang kabog sa dibdib niya. Napansin niyang bukas ang ilaw sa kusina. Hindi magandang sinyalis ito sa ganitong oras ng madaling araw. Nasaan na yung babaeng yan? Dahan-dahang binuksan ni Erica ang pinto. Amoy alak at sigarilyo ang buong bahay. Nakita niyang kanyang padrasto na nakaupo sa hapag, may hawak na bote. Lumating ka pala. Saan ka galing ha, prinsesa? Galing ako sa trabaho. Tito Ray. Tito Ray? Tatay! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? May pera ka? Kailangan ko po kasing ibayad sa... Tinatanong kita kung may pera ka!
Nanginginig na binuksan ni Erica ang kanyang bag. Kinuha ang 1,000 piso, kalahati ng kanyang kinita ngayong gabi. Ito lang. Ganito ka ba magpalaga sa tatay mo? Lumabas naman ang kanyang ina mula sa kwarto, ang matay na mamaga dahil sa pag-iyak. Erica anak, pasensya na. Natalo kasi ako kanina. Pwede bang... Ma, yung perang ibinigay ko kahapon para sa uniform yun ni Jackie. Anak, nadraw kasi ako sa sugal. Konting dagdag lang sana. Narinig ni Erica ang mahinang pag-iyak mula sa kabilang kwarto. Si Jackie, ang bunso niyang kapatid, pilit na pinipigilan ng sarili na lumuha. Ano? Titingin-tingin ka lang? Wala ka na ibang pera? Wala na po. Sinungaling! May naitago ka pa siguro. Ano ba talaga trabaho mo sa club na yon, ha? Sa mga sandaling yun, parang gusto nang sumabog ng dibdib ni Erica. Gusto niyang isigaw ang lahat, ang pagod, ang sakit at ang galit. Pero katulad ng dati, tahimik siyang tumungo sa kanyang kwarto, hawak ang natitirang pera para sa baon ni Jackie. Pagkapasok ni Erica sa kwarto, dahan-dahan siyang napasandal sa pinto. Rinig na rinig pa rin ang sigaw at ang galit na si Ray sa labas. Buksan mo tong pinto! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Tama na yan, Ray. Lasing ka na. Tumahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiinom! Napatingin si Erica sa katabing kama kung saan nakatalukbong si Jackie, nanginginig sa takot. Jackie, bunso, gising ka pa? Lumabas ang ulo ni Jackie mula sa kumot. Namumula ang kanyang mga mata. Ate, natatakot ako. Yumakap si Erica sa kapatid habang patuloy ang kaguluhan sa labas. May narinig silang nabasag. Mukhang TV na naman ang biktima. Ray, tama na naman. Magigising na yung mga kapitbahay. Hindi magising sila para malaman nila kung gaano kasawa ang pamilya mo. Ate, huwag mo kong papabayaan ha. Hindi kita iiwan. Pangako. Kinuha ni Erica ang cellphone. May mensahe ito galing kay Sarah. Binasa niya ito. Ka, kung kailangan nyo ng tutuluyan, bukas ang pinto ng bahay namin kahit anong oras. Tumingin si Erica kay Jackie pagkatapos sa maliit niyang bag na nasa sulok. Matagal niya nang pinag-iipunan ng perang nakatago roon. Para sana yun sa pag-aaral ni Jackie. Ate, yung uniform ko. Huwag kang mag-alala. May naitatabi pa naman akong pera. Bukas bibili tayo ha. Biglang may malakas na kalabog sa pinto. Erica! Alam ko may pera ka pa! Ilabas mo na yan! Napatingin si Erica sa bintana. 2 palapag lang ang taas ng kwarto nila. Sa baba ay may malaking kahon ng mga lumang damit. Jackie, gusto mo bang lumayo muna tayo? Pero, paano si Mama? Sa labas, narinig nilang iyak ng kanilang ina at ang pagbagsak ng mga gamit. Hinawakan nito sa kamay si Jackie. Bunso, hindi kita hahayaang lumaki sa ganitong lugar. Hindi ka dapat na matakot sa sarili mong bahay. Tumango si Jackie at dahang-dahang binuksan ni Erica ang bintana. Inayos niya ang mga unan sa kama para magmukhang may natutulog. Kinuha niya ang bag na may lamang pera at ilang damit. Huling pagkakataon mo na to!
Bubuksan mo ba? O sisirahin ko tong pinto? Tinulungan ni Erica si Jackie na bumaba gamit ang lumang fire exit. Pati siya ay dahan-dahan ding bumaba. Nang makalapag na sila, hinawakan niya ang kamay ng kapatid at tumakbo sila palayo sa bahay, palayo sa sigawan, sa takot at sa sakit. Humahangos na naglalakad ang magkapatid sa madilim na kalye. Tanging ilaw ng mga poste ang tanging gabay nila. Mahigpit ang hawak ni Erica sa kamay ng kanyang kapatid. Ate, saan na tayo pupunta? Kay Sarah na muna tayo, bunso. Malapit lang naman. Maya-maya ay narinig nila ang malakas na sigaw mula sa direksyon ng kanilang bahay. Buwisit! Umalis na sila! Ate, tumakbo na tayo, bunso, ah. Dali na! Tumakbo ang magkapatid sa dilim. Rinig ang mga yapak nila sa basang aspalto. Pagdating sa kanto, nakasalubong nila si Mang Ben, ang tindero ng balot. Erica? Jackie? Bakit kayo? Tay, kung may makita kayong naghahanap sa amin, huwag niyo pong sabihin na dumaan kami rito, ha? Nakita ni Mang Ben ang takot sa mata ng magkapatid. Tumango naman ito. Oh, sige anak. Ingat kayo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating na din sila sa bahay ni Sarah. Kumatok si Erica. Anong nangyari? Sarah, patago na muna kami. Mabilis na pinapasok ni Sarah ang magkapatid. Rinig ang mga aso sa kalye. Mukhang may naghahanap na. Pumasok kayo sa kwarto ko, dali. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Jackie sa kama, yakap ang backpack, habang si Erica ay nakasandal sa pader at nanginginig pa rin. May extra ako na pajama para sa inyo. Jackie, may chocolate milk ako sa ref. Gusto mo? Paglabas ni Sarah, napatingin si Erica sa kanyang cellphone. 13 missed calls mula sa mama niya. Binasa niya rin ang text message na galing dito. Anak, patawad. Bumalik na kayo. Galit na galit si Ray. Sunod-sunod na text ang natanggap ni Erica. Sagutin mo naman ang tawag ko. Kung nasan man kayo ni Jackie, mag-iingat kayo. Sorry, anak. Sorry talaga. Samantala, bumalik si Sarah na may dalang mainit na kape at chocolate milk. Dapat matagal mo nang ginawa to. Paano kung hanapin niya kami? Paano kung saktan niya si Mama? May kaibigan akong abogado. Pwede tayong kumuha ng restraining order. Kausapin natin siya bukas. Ate, yung school ko. Bunso, lilipat na tayo ng ibang lugar. Yung malayo sa kanila. Ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. May vacant unit sa Taft. Malapit sa eskwelahan. Pwede kayong tumira doon. Kinuha ni Erica ang wallet niya. Binilang ang natitirang pera. Sapat na para pang deposit sa apartment at sa uniform ni Jackie. Salamat, Sarah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Maya-maya pa ay nakatulog na si Jackie sa kama ni Sarah. Pagod dahil sa takot at pag-iyak. Nakatingin si Erica sa bintana. Iniisip ang bagong buhay na naghihintay sa kanila. Samantala, sa bahay naman ni na Erica, kung saan naiwan ang kanyang ina at ang kanyang amain. Ray, tama na! Hahanapin ko na yung mga anak ko! Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka nagpalamon sa tong-its, hindi aalis yung dalawa. Paano na ako? Si Erica lang ang kumikita para sa... Para sa ano? Para sa sugal mo? Akala mo,
Hindi ko alam yung pera ng anak mo. Pinasusugal mo lang. Napaupo ang ina ni Erika sa sahig. Hawak ang namumulang pisngi nito. Kailangan ko ng pera. May utang ako kay Minda, 3,000. Hindi nila ako titigilan. Pwisit! Ilang beses na binabayaran ni Erika yung mga utang mo. Tapos ngayon, wala na naman! Kinuha ng ina ni Erika ang cellphone at patuloy sa pag-text kay Erika. Ay, anak, kailangan ko ng pera. Pangako last na to. May 3,000 akong utang. Please naman, anak. Yan lang talaga habol mo sa anak mo, no? Pera? Ikaw, akala mo hindi ko alam na binubulsa mo rin yung pera ni Erika? Yung kunwari pambayad ng kuryente, pero sa inuman mo napupunta. Pwisit ka talaga! Sa labas, nakatayo ang mga kapitbahay. Naririnig ang sigawan. Ay, nako, kawawa naman si Erika. Mabuti nga't umalis na sila riyan. Ay, noon pa man alam kong may problema na. Ay laging umiiyak yung bata pagka-uwi galing sa trabaho. Sinabi mo pa! Sa loob ng bahay, patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa. Erika, anak! Pumalik ka na! Kailangan kita rito! Kailangan mo ng pera niya! Yun ang sabihin mo! Sabihin mo nga! Kailan ka ba naging tunay na ina? Ha? Hindi ko na to kaya, Ray! Yung mga pinagkakautangan ko, hindi nila ako titigilan! Si Erika lang, siya lang ang... Ang iti mo! Langhiya ka talaga! Kaya pala ayaw mong umalis yung anak mo sa club! Dahil sa pera! Kinuha ng ina ni Erika ang larawan at niyakap ito. Ay, last chance ko na ito. Konting taya na lang. Mababawi ko na rin yung lahat ng talo ko. Hanggang ngayon, sugal pa rin ang nasa isip mo. Biglang may kumatok sa pinto. Si Minda, ang kubrador. Mare! Yung 3,000 mo! Kagabi pa yun dapat! Nanlambot ang ina ni Erika. Napatingin ito sa kanyang cellphone. Wala pa ring sagot ang anak. Sa bahay naman nila Sara, habang nag-aaway ang mag-asawa, tahimik na umagang sumikat sa bahay ni Sara. Ang buong gabing sigawan at pagwawala ni Ray ay naging usap-usapan sa buong barangay. Sa tindahan ni Aling Berta, pinag-uusapan kung paano inabuso ng mag-asawa ang perang kinikita ni Erika. May nagsasabing nakita raw nila si Erika at si Jackie na tumatakbo sa dilim. Ang iba naman ay kinundi na ang pagkasugapa sa sugal ng kanilang ina at ang pagiging lasinggero ni Ray. Sa bahay naman ni Sara, unti-unting gumising na si Jackie sa amoy ng pritong itlog at kape. Ate! Bunso, gising ka na pala. Dali ka na, kumain ka na. Bumili ako ng pandesal tsaka itlog. Jackie, gusto mo ba ng hotdog? Tahimik na kumain si Jackie nang biglang tumunog ang cellphone ni Erika. Anak, kung nasan man kayo, patawad. Kailangan lang talaga namin ng pera. May utang ako. Please naman anak, hindi ako titigil hanggat hindi kayo bumabalik. Erika! Ka, huwag mong sagutin. Parati na lang ganito. Pera, sugal, utang. Ate, ayoko nang bumalik doon. May kumatok sa pinto at si Sarang nagbukas, ang abogadong kaibigan niya. Sarah? Nasaan sila? Attorney, maraming salamat at nakarating ka kaagad. Pumasok ang abogado, dalang isang folder ng mga papeles. Erika,
Kailangan nating mag-file ng protection order. May mga pictures ka ba ng mga pasamo dati? Text messages, recordings. Meron po. Pero si Mama... Kailangan mong maging matapang. Hindi lang para sa'yo, kundi para kay Jackie. Ate, mag-aaral pa ba ako? Ka, yung apartment sa Taft, pwede tayong tumingin mamaya. Biglang tumunog ulit ang phone ni Erica. Si Mina, ang kobradora ng sugal. Ayon rito, kausapin daw ni Erica ang kanyang mama dahil may utang itong 3,000. Dagdag pa roon sa dating utang nito na 6,000. 9,000? Sa sugal lang? Ang sweldo ko, 2 linggo. Lahat yun napunta sa kanila. Erica, alam mo, minsan ang pagmamahal sa magulang, kailangan may hangganan. Pero ina ko pa rin siya, Sarah. At ikaw, kailan ka naging anak? Kailan ka nakaramdam ng may nanay na nag-aalala sa'yo? Na hindi dahil sa pera. Tumunog ulit ang cellphone ni Erica. Pangalawang text message ito ng kanyang ina. Ayon rito, maawa na raw si Erica sa kanyang mama. Hinahanap na raw ito ng mga pinagkakautangan nito. Nakikita mo to? Hindi man lang tinanong kung okay ka, kung kumain ka na, at kung ligtas kayo ni Jackie. Paano kung may nangyari sa kanya? At papaano naman kung may mangyari sa'yo? Diyan sa kapatid mo. Erica, hayaan mong maramdaman niya ang sakit ng problema niya. Hayaan mong maranasan niya kung gaano kahirap maghanap ng pera para malaman niya kung gaano kasakit yung ginawa niya sa anak niya. Umiyak si Erica at niyakap ang sarili. Ilang taon ka nang nagpapakahirap sa club. Ilang gabing umuuwi kang umiiyak kasi pinapagalitan ka ng customer. Tapos ang kapalit, mapupusta lang sa sugal. Ang hirap, Sarah. Ang hirap na maging matigas. Hindi yan pagiging matigas ka. Yan ang pagiging matapang. Para sa'yo at para kay Jackie. Hayaan mong matutunan ng mama mo na hindi ka ATM machine. Lumapit si Jackie sa kanyang ate at niyakap ito. Ate, ayoko nakikita kang umiiyak. Erica, kung totoong nagmamahal sa'yo ang mama mo, hahanapin ka niya hindi dahil sa pera. Hahanapin ka niya dahil inaalala ka niya. Pero tingnan mo pera pa rin ang bukang bibig. Muling tumunog ang cellphone ni Erica. Tumatawag ang kapitbahay nila. Ay, Erica, naku! Alam mo ba, nandito kanina si Minda. Tapos nagwawala na naman yung baba mo. Ay, hinahanap ka. Pero alam mo ba kung bakit? Abay, may bagong sugalan daw. Birthday pa daw ng kumadre, kaya yun. Nawala na daw siya ng pambiyahe. Ay, yun lang. Ay, sige na. Babay na. Oh, kita mo? Kahit ngayon, sugal pa rin ang iniisip niya. At hindi ikaw. Tama ka. Tama ka, Sarah. Hanggang kailan ako magpapakamartir? Hanggang kailan ko sila bubuhatin? Let her fall, Erica. Minsan, kailangan ng tao mahulog para matutong tumayong mag-isa. Ate, dito na lang po tayo kay Ate Sarah. Oh, tara na. Tingnan natin yung apartment sa Taft. Malayo sa kanila. Malayo sa problema. Panahon nang mag-umpisang muli ka. Habang nag-uusap sina Sarah at Erica, may kumatok sa pinto. Si Danilo, tindero ng isda sa palengke, na matagal nang may lihim na pagtingin kay Erica. Madalas siyang dumadaan sa club noon para maghatid ng pagkain kay Erica tuwing break nito. Napag-alaman niya mula sa tsismis sa palengke ang nangyari kagabi. Kuya Dan? Nagdala ko ng fresh na galunggong para kay Erica. Namula si Erica nang makita si Danilo. Ilang buwan niya na ring napapansin ang tagong pagmamahal nito. Dan, salamat pero...
Naku, tumuloy ka, Kuya Dan. Halika, pasok. May vacant na apartment sa pinsan ko sa Pasay. Malapit sa eskwelahan. Tahimik doon. Ate Sara? Siya po si Kuya Dan, yung lagi pong nagbibigay ng pritong isda kay ate. Napangiti si Sara. Naalala mga kwento ni Erica tungkol sa misteryosong tagahatid ng pagkain. Kung gusto nyo, pwede kong kausapin ang pinsan ko. Mas murang renta doon kumpara sa Taft. Dan, salamat ha, pero ayoko nang makaabala. Ka, minsan ang biyaya ng Diyos nakakalampas dahil pinapalampas pa natin. Tingnan mo oh, may nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo ko kailangan sagutin, Erica. Gusto lang kitang matulungan. Ayaw kong nakikita kang nahihirapan. Natahimik si Erica. Napatitig sa mga mata ni Danilo. Mata ng totoong nagmamalasakit. Kuya Dan, kailan natin pwedeng tingnan yung apartment? Pwede mamaya. Hatid ko kayo. May sasakyan naman ako eh. Yung pick-up na gamit ko sa pagde-deliver ng isda. Ate, pwede ba akong sumama? Napangiti si Erica sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang gabi. Minsan ang mga sagot sa dasal natin, nasa harap lang pala natin. Hindi lang natin pinapansin. Sa lumang pick-up ni Danilo, tahimik na nakasakay ang magkapatid. Nakaupo si Erica sa gitna, sa pagitan ni Sara at ni Danilo na nagmamaneho. Sa likod naman, nakaupo si Jackie. Masayang pinapanood ang mga gusaling na dadaanan nila. Kuya Dan, ang galing mo pong magmaneho. Sanay na. Araw-araw na nagde-deliver ng isda eh. Naku, type ka talaga nito no? Tumigil ka nga. Pagdating sa apartment, isang malinis na 2-story building ang bumungad sa kanila. May maliit na garden sa harap. Dan, sila ba yung sinasabi mo? Chong, si Erica po. At ang kapatid niyang si Jackie. Ipinakita ni Mang Tonyo ang unit. May 2 kwarto, maliit na kusina at living room. Malinis ang pintura at maaliwalas. 5,000 lang ang renta. Kasama na yung tubig. Ang mura naman po. Kay Dan na lang ako maniningil. Basta mga kaibigan niya. Pamilya na rin namin. Napatingin si Erica kay Danilo na nakayuko at nahihiya. Ate, may bintana rito. Kita yung park. May eskwelahan din po malapit. 5 minutes walk lang. Dan, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hinawakan nito ang balikat ni Erica. Pwede kang magpasalamat sa akin. Kung tatanggapin mo yung trabaho sa kaibigan kong may restaurant, kailangan nila ng cashier. Ka, perfect yan. Di ba magaling ka sa math? Ay nako, mabait pa yung si Dan. Hindi niya sinasabi sa'yo. Pero siya ang nagbayad ng advance. Chong naman. Bakit mo itong ginagawa? Tumahimik ang lahat. Si Danilo'y huminga ng malalim bago nagsalita. Kasi deserve mo ng mas magandang buhay, Erica. Nakikita kita sa club. Pagod na pagod. Gusto kong makita kang masaya. Ay nako, Erica. Minsan ang mga anghel, naka-t-shirt lang at amoy isda. Natawa silang lahat, pati na rin si Jackie na bumalik sa sala. Ate, dito na tayo Please. Tumingin si Erica sa paligid, sa malinis na unit, sa ngiting mukha ni Mang Tonyo, sa excited na kapatid at sa mapagkalingang si Sara at kay Danilo na sa wakas ay nagtapat na ng kanyang nararamdaman sa pinakasimpleng paraan sa pamamagitan ng tunay na pagtulong.
Unang gabi nila sa bagong apartment. Nakaayos na ang konting gamit na naiuwi nila. Si Jackie masayang naglalaro sa second-hand na PSP na bigay ni Danilo. Sa maliit na sala, nanunood sila ng TV habang kumakain ng dala ni Danilo na hapunan, inihaw na bangus at insaladang talong. Nang may mapanood sila na isang balita. Isang pangkero ang natagpuang patay sa barangay Santa Cruz. Ayon sa mga residente, narinig nila ang malakas na sigaw kagabi. Ito na ang pangatlong kaso ng misteryosong pagkamatay sa lugar. Grabe no, parang every month may nababalitang ganyan. Ipinakita sa TV ang larawan ng biktima, isang mayamang negosyante. Erika? Okay ka lang? Ang biktima na si Ramon Villafuerte ay may sugat sa leeg at dibdib. Ayon sa mga residente, posibleng gawa ito ng... Ay nako, buti papatayin na natin to. Kung aswang man yan, sana yung mga masasamang tao na lang ang kinakain nila. Diba ka? Uy, Erika. Napansin ni Sarah at Danilo na nanginginig si Erika. Ka, kilala mo ba siya? Customer ko dati sa club. Laging Anong tungkol sa kanya? hindi maganda. Hindi magandang tao. Hindi siya mabuting tao. Minsan... Erika, anong ginawa niya? Biglang umiyak si Jackie. Ate, may napanaginipan akong masama. Tumakbo si Erika papunta sa kapatid, pero halata ang takot sa mga mata niya. Dan, napansin mo? Parang may hindi sinasabi si Erika. Oo. At bakit parang mas takot siya kaysa nagulat? Teka nga, pakinggan nga natin ulit. Ito na ang ikatlong biktima na may pagkakahawig ang profile. Pawang mayayamang customers ng mga clubs sa lugar. Ay shucks, nawalan pa ng kuryente. Ate! Nandito lang ako, bunso. Nandito lang ako. Erika, may gusto ka bang sabihin sa amin? Sa dilim, tanging liwanag ng buwan ang tumatatap sa mukha ni Erika. Isang mukhang puno ng takot, sikreto at kung ano pang hindi masabing katotohanan. Sa dilim ng apartment, narinig nilang malakas na kaluskos sa labas ng bintana. Oh, ano yun? Check ko lang. Huwag, delikado. Erika, may hindi ka ba sinasabi sa amin? Biglang bumalik ang kuryente. Sa liwanag, nakita nilang namumutlang mukha ni Erika. Ate, natatakot ako. Bunso, alika rito. Sarah, Dan, pasensya na pero kailangan na naming umalis. Bakit? Erika, ano bang problema? Kilala mo talaga yung lalaki sa news, no? Oo. Isa siya sa mga customer na... Yung mga nasabi sa news, yung tatlong... May nagawa silang masama sa mga babaeng tulad ko. Biglang may kumatok sa bintana. Ate! Dan, wag! Pero huli na. Nabuksan na ni Danilo ang kurtina. Walang tao. Pero may nakasulat sa salamin gamit ang pulang lipstick. Aking ka lang. Nang mabasang nakasulat sa bintana, agad na binura ni Erika ang nakasulat gamit ang tissue. Erika, hindi ka ligtas dito ng mag-isa. Dan, salamat. Pero ayoko nang maabala ka pa. Hindi ka abala.
pwede kayong tumira muna sa bahay namin. May spare room. Dan, alam kong mahalaga ako sa'yo. Nakikita kong mga ginagawa mo. Ka, tama si Kuya Dan. Delikado kayo rito. Hindi naman ako mag-isa eh. May kasama akong guardian angel. Napatingin si Erica kay Danilo. Namumula ito. Naamoy isda. Natawa naman si Jackie kahit na natatakot pa rin. Kahit na. Erica, hindi ako mapapakali. Paano kung may mangyari sa inyo ni Jackie? Dan, ang dami mo nang nagawa para sa amin. Iyong trabaho, itong apartment. Hindi na ako sanay na may nag-aalaga sa akin ng ganito. Lumapit si Danilo. Hinawakan ng mga kamay ni Erica. Sanayan mo na. Kasi hindi ako mawawala. Hay naku ka. Kung ayaw mo sa bahay nila Dan, sa amin ka na lang. Kahit hanggang matapos kung ano mang problema na to. Hindi na. Kailangan kong harapin to. Para sa amin ni Jackie. Para matapos na. Ate, natatakot ako. Bunso, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Humarap si Erica kay Danilo. Dan, pwede bang ikaw na yung maghatid kay Jackie sa school? Hindi ko kayang lumabas ng bahay ngayon eh. Oo naman. Dadaan ako dito araw-araw. Promise. At ako naman ang titingin sa'yo habang wala si Jackie. Ayoko sanang maabala kayo pero... Hindi ka nga abala. Never kang naging abala. Lumipas ang gabing puno ng pangamba. Kinaumagahan, inihatid ni Danilo si Jackie sa school habang si Sarang nagbabantay kay Erica. Nang dumating na ang hapon, kailangan nang pumasok ni Erica sa club. Samantala, sa loob ng club, Erica! Ay, buti bumalik ka! May sorpresa ka! pagpasok ni Erica sa dressing room, ay nagulat ito. Puno ng pulang rosas ang kanyang espasyo. May kasama itong note. Para sa pinakamagandang babae sa club. Marcos. Ay, grabe ka girl. Type ka talaga ng business tycoon. Yung dating customer ni Ramon. Nanikip ang dibdib ni Erica. Naalala niya ang huling gabing nakita niya si Ramon. Ang gabing bago ito natagpo ang patay. Naalala niya ang matatalim na titig ni Marcos sa dati nitong customer. Naputol ang alaala ni Erica nang may kumatok sa pinto ng dressing room. Oy girl, hinihintay ka na ni Sir Marcos, nasa VIP room. Dahan-dahang binuksan ni Erica ang pinto ng VIP room. Nakaupo roon si Marcos, nakangiti at may hawak na red wine. Erica, finally, napansin din kita. Hinawakan ng kamay ni Erica. Alam mo, napakaganda mo. Hindi ka dapat nandito. Sir Marcos. Marcos na lang. Gusto kitang makilala ng lubusan, Erica. Kinuha ni Marcos ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Simple lang to. Pero sana magustuhan mo. Nang buksan nito ang kahon ay isang magandang diamond necklace ang bumungad. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Bagay na bagay sa'yo. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Sir Marcus, important call po sa lobby. Erica, pwede ba kitang mayaya mag-dinner? Sa labas ng club. Gusto kitang makilala. Bilang ikaw, hindi bilang dancer. Marcos, hindi ko alam. Please, walang mali siya. Gusto lang kitang makilala. Tumango si Erica. First time niyang makaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Walang halong kasamaan
at purong intensyon. I'll pick you up tomorrow, 7 p.m., okay? Sige, pero simple dinner lang ha? Lumipas ang araw, linggo at buwan. Ang dating tahimik na buhay ni Erica ay napuno ng mga text message tuwing umaga, mga surprise flower deliveries sa apartment at mga random na I miss you sa gitna ng araw. Si Marcus, sa kanyang edad na 44, ipinakita kay Erica ang tunay na pagmamahal na hindi niya naranasan noon. Tuwing Sabado, otomatikong ang kanilang dinner date, minsan sa isang mamahaling restaurant, minsan sa isang simpleng karinderya, basta't magkasama sila. Hindi alintana ni Marcus ang mga bulong-bulungan ng iba tungkol sa kanilang age gap. Para sa kanya, si Erica ang nagbalik ng ningning ng kanyang buhay. Si Jackie naman ay unti-unting natutong tawaging Kuya Marcus ang binata, lalo na't hindi nito nalilimutang magdala ng libro at pagkain para sa bata. Minsan ay sinasamahan niya pa itong maglaro sa park. Ang dating si Erica na may takot sa gabi, na may mga multo ng nakaraan, ay unti-unting nawala. Pinalitan ito ng isang babaeng mas masaya, mas maganda, at higit sa lahat, tunay na minamahal. Sa mga mata ni Marcus, makikita niyang sarili hindi bilang isang club dancer, kung hindi bilang isang babaeng karapat-dapat sa tunay na pagmamahal. At sa bawat yakap at halik at simpleng paghawak ng kamay, ang puso ni Erica ay unti-unting nahuhulog, hindi dahil sa mga mamahaling regalo o pangakong magandang buhay, kung hindi dahil sa purong pagmamahal na ipinapakita ni Marcus, isang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Puno ng ngiti si Erica nang bumaba ito sa kotse ni Marcus. 12:00 na ng gabi, mas mahaba ang date nila ngayon dahil first anniversary date nila. Dala-dala ang bouquet ng roses. Paakyat niya siya sa apartment nang biglang nakaupo si Danilo sa hagdan, may bakas ng galit sa mga mata. Erica, Dan, bakit ka nandito? bakit? Nagtatanong ka pa? Si Jackie, 2 oras nang umiyak sa bahay namin. Alam mo ba kung anong oras na? Ha? Bakit nasa inyo si Jackie? Kasi wala ka. Wala ka na naman. Katulad ng nakarang linggo. At ng linggo, bago yun. Palagi ka nalang wala. Dan, may date lang ako kay Marcus. Marcus? Marcus? Palagi na lang si Marcus. Napapabayaan mo na si Jackie. Ang kapatid mo. Para saan? Para sa isang lalaking pwedeng maging tatay mo? Wala kang karapatang... Wala akong karapatan? Ako? Ako na naghatid sa'yo rito? Ako na naghanap ng trabaho para sa'yo? Ako na laging nandyan para kay Jackie na kapag wala ka. Dan, teka lang, hindi ko maintindihan. Hindi mo maiintindihan. Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan? Erica, simula nung dumating yung Marcos na yun, nawala ka na. Yung Erica na kilala ko, yung ate na sobrang mapagmahal sa kapatid niya, nasaan na? Nabitawan ni Erica ang bouquet. Alam mo bang kanina, nung umiyak si Jackie, alam mo kung anong sabi niya? Kuya Dan, baka nakalimutan na ako ni ate. Hindi totoo yan. At alam mo kung bakit galit ako? Hindi dahil may boyfriend ka, kundi dahil pinabayaan mo ang taong dahilan kung bakit ka lumaban sa buhay. Para lang sa isang lalaking. Na ano? Sabihin mo, Dan. Matapang ka, di ba? Sabihin mo. Na hindi ka naman mahal. Na trophy ka lang. Katulad ng lahat ng customer mo sa club.
Napahinto si Erika para itong sinampal ng katotohanan. Sorry. Hindi ko sinasadya. Inggit ka lang. Inggit ka kasi may nagmamahal sa akin na hindi ikaw. Tumahimik si Danilo. Tumama ang mga salita ni Erika kay Danilo tulad ng matalim na punyal. Nanatili siyang nakatayo roon, pilit na pinipigilan ang panginginig ng mga kamay. Ang lalaking nagmahal ng tahimik, ang lalaking nagbigay ng lahat nang hindi humihingi ng kapalit. Naramdaman niyang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Sa mga mata ni Danilo, nakita ang mga alaala, ang mga umagang hinahatid niya si Jackie sa eskwela, ang mga araw na dinadala niya ang sariwang isda para kay Erika, ang mga gabing tinulungan niya itong lumipat, ang bawat problema ng kanyang sinalo. Lahat ng ito'y ginawa niya hindi dahil may hinihintay siyang kapalit, kung hindi dahil mahal niya si Erika. Pero ngayon, sa gitna ng madilim na hagdan, naramdaman niya kung gaano kasakit ang katotohanan na ang babaeng matagal niya nang minamahal ay hindi siya kayang mahalin pabalik, na ang lahat ng ginawa niya ay nakita lang bilang isang simpleng pagtulong ng kaibigan, na ang puso ni Erika ay nasa iba, sa lalaking dumating na lang bigla sa buhay nito. Nanatiling nakatayo si Danilo roon. Pinapanood si Erika na pumasok sa apartment. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing mali siya, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan o edad, kundi sa purong intensyon ng puso. Pero wala siyang nagawa kung hindi lunukin ng sakit, dahil minsan ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan ng pagbitaw kahit nasasaktan. May mahinang katok sa pinto. Napahinto si Erika sa pagpunas ng mga luha. Nagtataka kung sinong bisita sa ganitong oras. Si Dan kaya? Baka may nakalimutan. Pero nang buksan niya ang pinto ay nanlamig ang buong katawan niya. Nakatayo roon si Ray, namumula ang mga mata. Amoy alak ang hininga. Oh, nagulat ka? Hindi mo ba kami na-miss? Paano mo nalaman na nandito ako? May nakakita sa'yo sa palengke. Maliit lang ang mundo. Hindi ka makakatakas sa amin ng mama mo. Isinara ni Ray ang pinto. Napalingon si Erika sa kwarto ni Jackie. Buti na lang at nasa bahay na ito ni Danilo. Hinahanap mo yung bunso mo, kapatid. Ay huwag ka mag-alala. Isusunod din yon. Anong kailangan mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Simpleng tanong lang. Ha? May pera ka ba? Hindi kita tatay. At wala akong perang ibibigay sa'yo. Biglang tumayo si Ray. Ang dating mapait na ngiti ay napalitan ng galit. Nagmamayabang ka na, ha? Porket kaya mo ng sarili mo? Porket may bagong boyfriend ka na? Lumabas ka bago pa ako tumawag ng pulis. Pulis? Pulis? Sino ba magliligtas sa'yo? Yang Marcos mo? O yang kumag na fish vendor? Natigilan si Erika. Paano nalaman ni Ray ang tungkol kay Marcos? Nagulat ka? Akala mo, hindi ko alam. Ang galing-galing mo magtago ng sikreto, ano? Pero alam kong lahat. Nagmamadaling kinuha ni Erika ang phone sa bulsa. Oh, sino tatawagan mo? Si Marcos? Yang matandang boyfriend mo? O yang isang yan? Si Danilo? Ano ba? Ibalik mo yung phone ko! Oh, tingnan mo nga kung gaano kita kakilala. Alam ko yung bagong trabaho mo bilang cashier.
Alam ko yung boyfriend mong matanda. Pati yung tangang fish vendor na nagmamahal sa'yo. May bago kang ang trabaho bilang cashier. Bumalik ka rin naman sa club. Sa mga sandaling yun, narinig nila ang mga yapak sa hagdan. May paparating. At alam mo pa kung anong nalaman ko? Yung pera mo, pinambabayad mo sa apartment, sa pagkain, sa pag-aaral ng kapatid mo. Pero kami ng mama mo, wala! Biglang bumukas ang pinto. Si Danilo, hingal na hingal, hawak ang susi ng apartment. Erika! Oh, sakto! Dumating na ang knight and shining armor mo! Tumakbo si Danilo sa pagitan ni Ray at Erika. Lumabas ka! Ngayon din! At sino ka para utusan ako, ha? Iniangat ni Ray ang kamao, pero mabilis si Danilo. Hinawakan niya ang braso ni Ray at itinulak papunta sa pinto. Huling babala! Lumabas ka! O akong magsasabi sa pulis kung nasaan ka! Nanlaki ang mga mata ni Ray. Anong ibig mong sabihin? Alam kong may waran ka! Assault battery! Domestic violence! 5 taon na. Kaya ka nga nagtatago sa bahay nila Erika eh. Natigilan si Ray. Unti-unting nawala ang tapang sa kanyang muka. Isang tawag lang. Sigurado akong gusto ng pulis na malaman kung nasaan ka. Napatingin si Ray kay Erika. Pagkatapos ay kay Danilo. Unti-unting ibinaba ang kanyang kamao. Hindi pa tayo tapos! Lumabas si Ray at patabog na isinara ang pinto. Nang marinig nilang bumaba na ito ng hagdan, saka lang huminga ng maluwag si Erika. Dan? Sorry. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko kanina. Lumapit si Erika kay Danilo at niyakap ito ng mahigpit. Salamat. Salamat. Hindi na siya babalik. Promise. Hindi ko siya hahayaang saktan ka ulit. Sa labas ng bintana, unti-unting sumikat ang araw. Isang bagong umaga. Isang bagong simula para kay Erika, na sa wakas ay nakahanap na ng tunay na lakas para lumaban sa mga taong nakasakit sa kanya. Nag-iisa si Erika sa apartment, nakaupo sa kama, hawak ang larawan nila ni Danilo. Pasensya ka na, Dan. Hindi naman sa hindi kita mahal. Siguro nga mahal kita sa paraan na hindi ko maipaliwanag. Nakikita ko kung paano ka magmahal. Simple lang. Totoo at walang halong mali siya. Kung pwede lang sana. Kung pwede lang sana ang simple lang din ang buhay. Tumulo ang mga luha niya habang tinitingnan ang diamond necklace mula kay Marcus. Pero pagod na ako, Dan. Pagod na akong magpakahirap. Ilang taon na ba? Ilang gabing umuuwi akong umiiyak galing sa club. Ilang beses na bang narinig ni Jackie na wala akong pambayad sa tuition niya? Ilang beses na bang pinaghirapan kong kumita ng pera para lang ubusin ni Mama sa sugal? Tumayo si Erika at lumapit sa bintana. Si Marcus, alam kong hindi katulad ng pagmamahal mo. At oo, may edad siya. Baka nga trophy lang ako. Pero alam ko kung anong magandang parte. Hindi ko na kailangang sumayaw sa club. Hindi ko na kailangang magbilang ng bawat piso. Hindi na kailangang mag-alala ni Jackie kung may baon ba siya bukas. Masama ba akong tao pag ganon? Masama bang piliin ko na maging maginhawang buhay? Masama bang gusto kong umahon sa kahirapan? Alam kong tunay ang pagmamahal mo. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay. Hindi sapat ang pagmamahal para may makain.
Hindi sapat ang pagmamahal para makapag-aral si Jackie sa magandang eskwelahan. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko pinipili si Marcos dahil hindi kita mahal. Pinipili ko siya dahil gusto kong mabago ang buhay ko. Gusto kong umahon sa putikan. At kahit mahal kita, kahit alam kong ikaw ang mas tunay, mas pinipili ko pa rin makaahon. Kahit ang kapalit ay ang pusong nagmamahal sa akin ang totoo. Pasensya ka na, Dan. Pasensya ka na. Matapos ang gabing puno ng luha at desisyon, inayos ni Erica ang kanyang sarili para sa kanilang dinner date ni Marcos. Suot niya ang pulang bestida na regalo nito. Hindi niya inaakalang makakasuot siya sa tanang ng buhay niya ng ganoon. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Isang babaeng malayo sa dating dancer ng club na nangangarap lamang na umahon sa kahirapan. Sa labas ng mamahaling restaurant sa Makati, naghihintay ang itim na Mercedes ni Marcos. Nang makita siya nito, napangiti ito. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamay-ari. You look stunning tonight, my love. Sa loob ng restaurant, nagliliwanag ang mga kandila. Puro mga kilalang negosyante at politiko ang mga customer. Iba nga talaga ang mundo ni Marcos. Isang mundong unti-unti nang nagiging mundo na rin ni Erica. Habang naghihintay ng pagkain, nagsimula si Marcos ng kwento sa kanyang mga plano. Next month, may business conference ako sa Paris. 2 weeks ako doon. At gusto kong isama ka. Napangiti si Erica, pero may kakaibang amoy siyang nahalata. Parang malansa, parang may dugo. Pero bago niya pa yun maitanong, ay nagpatuloy si Marcos. And after Paris, New York naman. May property investment ako doon. Erica, love, I want you to be part of my world. I want to give you everything. Lumingon si Marcos sa waiter. Umorder ito ng isang mamahaling red wine. Habang nagsasalita ito, lalo pang lumakas ang amoy na kakaiba. Pero tila hindi ito napapansin ni Marcos. I already talked to my lawyers. Ipapangalan ko sa iyo ang beach house sa Batangas. Para may sarili kang lugar. At yung business na gusto mong itayo, consider it done. I'll give the capital. Natigilan si Erica nang makita ang bahagyang mantsa ng pulang-pula sa sleeve ni Marcos. Dugo, pero agad itong tinakpan ng table napkin. Love? Are you okay? You seem distracted. May naamoy lang akong kakaiba. Speaking of amoy, I have another surprise. Nagpabook na ako ng luxury perfume house tour sa Paris. You'll have your own signature scent. Napabuntong hininga si Erica. Sino ba naman siya para magreklamo? Para magduda? Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na puno ng luho at pangako. Kahit pa may mga bagay na hindi niya maintindihan. Kahit pa may mga tanong na hindi niya masagot. And oh, I already arranged Jackie's enrollment sa Switzerland. Best boarding schools in the world were there. Your sister deserves the best education. Sa mga salitang yun, parang nawala ang lahat ng alinlangan ni Erica. Oo, tama ang desisyon niya para kay Jackie. Para sa kanyang kinabukasan. Para sa pangarap niyang umahon. Pero sa gitna ng kanilang romantic dinner, sa pagitan ng mga pangako ng maginhawang buhay, hindi pa rin mawala sa ilong ni Erica ang amoy na yon.
Isang amoy na parang nagbababala. Isang amoy na may itinatagong madilim na sikreto. By the way, love, the fish vendor friend of yours, Dan, I heard he's been asking about you. Napatigil si Erica sa pagsubo ng dessert. Paano nalaman ni Marcus ang tungkol kay Danilo? At bakit parang may kakaiba sa tono ng kanyang boses? Don't worry about him. I already took care of it. Sa mga salitang yun, lalo pang lumakas ang amoy ng dugo. Pero tulad ng dati, ngumiti lamang si Erica. Isang ngiting puno ng takot at pangamba, pero determinadong magpatuloy sa landas na pinili niya kahit ano pa ang kapalit. Mabigat ang mga yapak ni Erica habang paakyat ng hagdan papunta sa apartment. Kahit puno ng pangako ang dinner nila ni Marcos, ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang amoy ng dugo. At ang kakaibang paraan ng pagbanggit nito kay Danilo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Sarah na nagdadabog sa loob ng apartment. Mukha itong nagpapanik. Sa wakas, kanina pa kita tinatawagan eh. Sarah, anong nangyari? Bakit ka nandito? Napansin ni Erica ang namumutlang mukha ng kaibigan dahil sa panginginig ng mga kamay nito. Si Tito Ray! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nabalitahan mo ba? Kagabi, sa Eskinita malapit sa dating bahay niyo. May nakitang bangkay. Napatigil si Erica. Naramdaman ang panlalamig ng katawan. Sabi ng mga tao, aswang daw. Aswang daw yun. Puno ng sugat yung katawan. Tapos parang kinalmot at nalapnos. Hindi pwede. Pero mas malala pa. Kinuha ni Tita. Kinuha niya si Jackie. Ano? Pumunta daw sa school eh. Kinausap yung guard. Sabi emergency daw. Hindi ko naabutan ka. Pagdating ko sa school, wala na sila. Biglang tumunog ang cellphone ni Erica. Text message yun mula sa kanyang mama. May message si Mama. Anak, kung ayaw mong may mangyaring masama kay Jackie, umuwi ka. Ngayon din. Tumayo si Erica at kinabahan. Naaalala niya ang amoy ng dugo sa dinner, ang kakaibang ngiti ni Marcus, ang mga sugat sa sleeve nito. Saan ka pupunta? Kailangan kong kunin si Jackie. Pero delikado. Hindi ba't yan yung dahilan kung bakit ka umalis? Teka, iti-text ko si Dan. Hindi. Natigilan si Sarah sa bigla niyang pagsigaw. Huwag mong isama si Dan dito. Ayokong madamay pa siya. Kinuha ni Erica ang kanyang bag, pero bago siya makalabas ng pinto, hinawakan siya ni Sarah. Sigurado ka? Parang may kakaiba eh. Yung nangyari kay Tito Ray. Tapos biglang kinuha si Jackie. Napatingin si Erica sa kanyang cellphone dahil may mensahe ito mula kay Marcus. Ayon dito. Had a wonderful evening, love. Sweet dreams. Don't worry about anything. I will always protect you. Lalo siyang kinabahan. Ang amoy ng dugo, ang mga sugat, ang mga salitang, I already took care of it. pero wala siyang choice. Kailangan niyang iligtas si Jackie. Sarah, kung may mangyari, kung hindi ako makabalik. Natatakot ako. Natatakot ako para sa iyo. Promise me, tatawagan mo si Dan.
Sabihin mo sorry. Na sana nakinig ako sa kanya. Bago pa makasagot si Sarah, ay mabilis na lumabas si Erica ng apartment. Sa bawat yapak niya pababa ng hagdan ay bumibigat ang kanyang dibdib. May kung anong kasamaan na nangyayari. Isang kasamaang hindi niya maintindihan pero damang-dama niya. Pagdating ni Erica sa dating bahay nila, natagpuan niya ang kanyang ina na nakatayo sa sala. Namumula ang mga mata sa galit. Si Jackie nakaupo sa isang sulok at umiiyak. Ikaw ang may kagagawa nito! Ma, ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan! Dito huling nanggaling si Ray bago siya napatay! Dito sa apartment mo! Ma, wala akong kinalaman sa... Napakasinungaling mo! Alam mo kung anong sabi ng mga tao? May nakakita raw sa boyfriend mong matanda sa paligid ng iskinita kagabi. At ngayon, patay na si Ray! Pinatay siya ng aswang! Napaatras si Erica. Nagulat sa paratang. Akala mo hindi ko alam? Aswang ang manliligaw mo! Kaya pala laging may namamatay sa paligid mo! Kaya pala laging may dugo! Ma, ano ba yung pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na. Hindi ako nababaliw. Tingnan mo nga yung sarili mo. Napakatanga mo. Nagpapakatanga ka sa isang aswang. Pinagkasunduan yung patayin si Reno. Tama na, Ma. Kung alam mo lang kung gaano karaming beses kaming inabuso ni Ray. Kung gaano karaming beses niya kaming pinahirapan. Pero wala kang pakialam. Basta may pera lang na ibibigay sa'yo para sa pagsusugal mo. Hoy! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Ako ang nanay mo. Nanay? Kailan ka ba naging nanay sa akin? Nung hinayaan mong abusuhin kami ni Ray? O nung kinuha mong lahat ng pinaghirapan kong pera para lang itiya sa sugal? Lumapit si Erica kay Jackie. Hinawakan ang kamay nito. Tara na, Jackie. Uuwi na tayo. Huwag mong dadalhin yung kapatid mo! Bakit? Para gawing pangundut ng pera? Para may pandagdag sa sugal mo? Tumayo si Jackie at mahigpit ang kapit sa ating niya. O sige! Sige! Isama mo yung kapatid mo. Pero tandaan mo, Erica, kapag hindi mo nilubayan yung manliligaw mong aswang, kapag hindi ka tumigil, mapapahama kayo! Alam mo, Ma, tama nga si Sana. Sana hindi na lang ako umuwi rito. Sana hindi ko na lang pinangarap na maging nanay ka uli sa akin. Aswang nga yung manliligaw mo, Erica. Aswang siya! At pati ikaw, magiging aswang rin! Mabilis na lumabas si Erica. Kinalatkad niya si Jackie. Sa kanilang paglalakad palayo, rinig na rinig pa rin nila ang sigaw ng kanyang ina. Mga salitang puno ng galit, takot at paratang. Pero sa isip ni Erica, may bumabagabag. Paano nalaman ng mama niya ang tungkol sa dugo? Paano niya nalaman ang tungkol kay Marcus? Pagkabalik nila ng apartment, naabutan nila si Marcos na naghihintay. May kung anong kakaiba sa mga mata nito. Isang timpla ng pag-aalala at pagmamadali. Erica, I heard what happened. Marcos, paano mo? We need to leave. Now. Hindi naligtas dito. Napatingin si Erica kay Jackie na nakayaka pa rin sa kanya. Nanginginig pa rin ito sa takot. May property ako sa bundok. Malayo sa lungsod. Walang makakahanap sa atin doon. Kinuha ni Marcos ang kamay ni Erica at hinawakan yun ng mahigpit. Love, I promise to protect you, di ba? Kailangan na nating umalis. Ngayon din. Pero si Jackie... Hindi natin siya pwedeng isama ngayon. Delikado. Maraming mata. Maraming nagmamasid. Tumulo
Lumago ang luha ni Erica at niyakap ng mahigpit ang kapatid. Jackie, kailangan ka munang iwan ng ate, ha? Dito ka muna kay Ate Sarah. Ate, ayoko. Sabi mo hindi mo ako iiwan eh. Sandali lang to. Promise, babalik ako kapag maayos na ang lahat. Kapag ligtas na, susunduin kita. Pumasok si Sarah galing sa kusina. Nakikinig pala ito sa usapan. Erica, Sarah, pakiingatan si Jackie, ha? Pakiusap. sigurado ka ba dito? Tumingin si Erica kay Marcus. Sa mga matang nangangakong poprotektahan siya. Sa mga kamay na nangangakong ibibigay ang mundo sa kanya. May kung anong kakaiba. May kung anong nakatatakot. Pero wala siyang choice. Jackie, bunso, makinig ka, ha? Mananatili ka muna kay Ate Sarah. Mag-aral ka mabuti at tandaan mo, mahal na mahal kita. Ate, natatakot ako. Huwag kang matakot. Babalik ako. Promise. We need to go. Now! Huling yakap kay Jackie. Huling tingin kay Sarah. At pagkatapos, sumunod na si Erica kay Marcus papunta sa naghihintay na kotse. Papunta sa isang lugar na hindi niya alam. Sa isang buhay na hindi niya sigurado. Sa isang landas na pinili niya. Kahit puno ng takot at pangamba sa kanyang puso. Matagal ang biyahe patungo sa bundok. Habang tinatahak ng kotse ang madilim at likulikong daan, nakasandal si Erica at nakatingin sa bintana. Iniisip si Jackie. Unti-unting napalitan ng mga punong kahoy ng mga gusali ng syudad hanggang sa tuluyan ng nawala ang mga ilaw ng Maynila. Nang sa wakas, tumambad sa kanila ang isang malaking mansyon na tila ginto sa liwanag ng buwan. Isang kastilyo sa gitna ng kagubatan. Mga marmol na hagdan, kristal na chandelier at antik na mga muebles ang bumungad kay Erica. Para siyang napadpad sa ibang mundo. May mga katulong na agad na kumuha ng kanyang mga gamit. Pero napansin ni Erica na kakaibang kanilang kilos. Tila natatakot ang mga ito sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso. May bumubulong pa. Ay, siya na ba ang bago? Oo, ang ikapito. Dinala siya ni Marcus sa isang malaking kwarto. Mas malaki pa sa buong apartment niya. Mga mamahaling damit ay nakaayos na sa kama. Mga alahas na kumikinang sa liwanag. Maliligo lang ako, love. Make yourself comfortable. Nang lumabas si Marcus sa banyo, natigilan si Erica. Nakahubad na ang pang-itaas nito. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano ito kagandang lalaki. Matipuno ang dibdib, malapad ang balikat, tila inukit sa marmol ang mga muscles nito. Para siyang Diyos sa sinaunang panahon na bumaba sa lupa. Pero ang lahat ng iyon ay nawala nang mapansin ni Erica ang peklat sa katawan ni Marcus. Hindi ito ordinaryong peklat, kung hindi mga marka na tila mga sinaunang simbolo. At sa kanyang dibdib, may isang malaking tato na tila kumikilos sa bawat paghinga. Hindi makapagsalita si Erica, hindi sa panggigigil sa kagandahan ng katawan ni Marcus, kung hindi sa takot sa mga nakikita niya. Sa mga markang hindi dapat nasa katawan ng isang normal na tao. Lumapit si Marcus at nakangiti. Pero ngayon, iba na ang dating ng ngiting yun kay Erica. May kung anong kakaiba. May kung anong nakatatakot. Palapit ng palapit si Marcus at nakangiti. Pero ngayon, iba na ang tingin ni Erica sa mga matang dati nagpatibok ng kanyang puso. Come here, love.
Umatras si Erica pero napasandal siya sa dingding. Bigla siyang niyakap ni Marcus. Hindi yakap ng pagmamahal kung hindi yakap ng pagmamay-ari. Marcus, teka. Akala mo, love kita? Na special ka? Katulad ka lang ng mga nauna sa'yo. Mga babaeng naniwala sa pera ko, sa mga pangako ko. Pinilit ko mawala ni Erica, pero sobrang higpit ng hawak ni Marcus. Ramdam na ramdam niya ang lamig ng katawan nito. Tulong! Tulong! Sigaw ka lang ng sigaw. Rinig ka ng mga katulong. Pero wala silang magagawa. Wala silang dapat gawin. Please! Tulungan niyo ako! Tulong! Sa labas ng pinto, maririnig ang mga yapak ng mga katulong. Pero walang pumasok. Walang tumulong. Para silang mga estatwa. Nakatayo lang at nakikinig sa mga sigaw ni Erica. Alam mo bang ilang babae nang dinala ko rito? Lahat sila katulad mo. Uhaw sa kapangyarihan, sa kayamanan, willing magsakripisyo ng tunay na pagmamahal para sa pera. Unti-unting lumabo ang paningin ni Erica sa luha. Nanghihina na siya sa takot. Bitiwan mo ako! Please, tulong! Bitiwan ka, ha? Bitiwan? Hindi ka na makakaalis dito. You are mine now. Akin ka na. Tumulo ang mga luha ni Erica habang patuloy sa pagsigaw. Sa isip niya, nakikita niya si Jackie, si Sarah, at si Danilo. Tama nga ang mga ito. Mali ang pinili niya. Mali ang pinili niyang landas. At ngayon ay huli na ang lahat. Sa loob ng madilim na silid, tanging mga hikbi lamang ni Erica ang maririnig. Nakahiga siya sa malamig na sahig, ang dating magandang bestida na ngayoy punit-punit na. Ang dating pangarap na buhay ay naging pinakamasamang bangungot. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga bituin. Mga saksing walang nagawa habang ang kasamaan ay nangyayari sa loob ng mansyon. Ang hanging dumadaan sa mga puno ay parang mga hikbing sumasabay sa kanyang pag-iyak. Nakahandusay si Erica, nanginginig habang ang kanyang mga luha ay tumatama sa malamig na sahig. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng sakit, hindi lamang sa katawan, kung hindi maging sa kanyang kaluluwa. Sa isip niya, paulit-ulit na tumatakbo ang mga pagkakamaling ginawa, ang mga desisyong binase sa maling pangako. Sa sulok ng kwarto, nakaupo si Marcus, naninigarilyo at titig na titig sa babaeng winasak niya. Ang kanyang mga matay wala ni katiting na awa o pagmamahal. Tanging ang malamig na tingin ng isang mangangaso na nakakuha ng kanyang biktima. Ang mga katulong naman sa labas ay patuloy ang kanilang gawain. Nagbibingi-bingihan sa mga hikbing nanggagaling sa kwarto. Para sa kanila, isa na namang normal na gabi sa mansyon. Isa na namang kaluluwang nawasak sa kamay ng kanilang amo. Nang mag-isa na sa kwarto, tumayo si Erica sa harap ng salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, sugatan at hindi na ang dating Erica na puno ng pangarap. Marcus! Walang hiya ka! Akala ko ililigtas mo ko. Akala ko ibinigay ka ng Diyos para ihawin ako sa kahirapan. Ano ba talagang gusto mo? Bakit mo ako dinala rito? Para gawing alipin? Para wasakin? Napakahayop mo!
Pinangako mong bibigyan mo ko ng magandang buhay, na hindi na ako maghihirap, na magiging masaya na ako. Kasinungalingan. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Ang tanga-tanga ko. Pinili kita at tinalikuran ko si Dan na totoong nagmamahal sa akin. Hiniwan ko si Zaki na umaasa sa akin. Para saan? Para rito. Para maging alipin mo. Yung pera mo, yung mga regalo mo, yung mga pangako mo, isaksak mo sa baga mo. Mas gugustuhin ko pang maging mahirap, magtinda ng isda kasama si Dan, kaysa maging alipin mo rito. Ang akala ko magiging fairy tale ang buhay ko, pero ginawa mo itong kasuklam-suklam. Akala ko prinsipe ka, pero mas masahol ka pa sa halimaw. Zaki, sana nakinig ako sa inyo. Dan. Halika na po, miss. Kailangan ninyong maligo. Hindi. Ayoko. Paalisin niyo ako dito. Pero hinawakan siya ng mga katulong. Mahigpit at malamig ang mga kamay. Wala ka nang magagawa. Ganito talaga rito. Please, tulungan niyo ako. Ay, tulungan. Katulad mo kami noon. Dati rin kaming mga babae. Mga babaeng nangarap. Mga babaeng naniwala sa pera at sa pangako. Ano? Kayo rin? Oo, noong kabataan ko. Marami ka pang hindi alam. Marami pa. Ito na ang bago mong tahanan. Hindi na kayo makakaalis pa. Hindi nyo na rin makikita pang umaga. Nanginginig na napaupo si Erica sa kama. Unti-unting bumagsak ang katotohanan sa kanyang isipan. Jackie, bunso, paano na ang pangako ko? Paano na ang mga plano natin? Dan, tama ka. Dapat hindi ako naniwala sa maling pangako. Dapat nakinig ako sa tunay na pagmamahal. Nagulat si Erica nang biglang bumukas ang pinto ng silid at sa di inaasahang pagkakataon, isang pamilyar na muka ang bumungad sa kanya. Dan? Erica, wala nang oras. Kailangan na nating umalis. Paano ka? Bakit ka nandito? Saka ng kwento. Basta magtiwala ka sa akin. Ngayon lang, please. Sumama ka. Tumakbo sila sa dilim ng mansyon sa pagitan ng mga pasilyo at hagdan. Ang dating mga katulong ay tila nawala ng lahat. Dan, kung makatakas tayo, utang ko sa iyong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit mo pa ako sinundan. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Biglang naputol ang katahimikan sa mga malakas na alulong, mga aso o kung anuman ang mga yon, papalapit ng papalapit. At sa harap nila, nakatayo si Marcus, pero hindi na ito ang Marcus na kilala ni Erica. Matatalas ang mga kuko, mapupulang mga mata at may kung anong kadiliman sa paligid nito. Erica is mine! Mabilis na humarang si Danilo sa harap ni Erica. Pinunot ang isang lumang rosaryo at mga amulet mula sa bulsa. Hindi mo siya maaangkin! Dan! Anak ako ng huling albularyo sa aming bayan. At hindi kita hahayaang saktan pa siya! Sumugod si Marcus
Pero hinalang siya ng banal na tubig mula kay Danilo. Nagsimulang matinding labanan, ang kadiliman laban sa liwanag. Hangal! Akala mo ba kaya mo akong talunin? Makikipagpatayan ako para sa babaeng minamahal ko! Nasugatan si Danilo sa braso at napasandal sa puno. Dan! Mag-iingat ka! Unti-unting nakalapit si Marcos kay Danilo. Na-corner niya na ito. Marcos, tama na! Sasama na ako sa iyo. Huwag mo lang saktan si Dan. Pakiusap! Hindi! Hindi kita pababalikin sa impyernong to, Erika! Hindi ako papayag! Tumayo si Danilo kahit naduguan ito. Alam mo bang nilagay ko ang sarili ko bilang katulong dito para lang mahanap ka? Para lang masiguradong ligtas ka? Hindi ako susuko ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi kita naitatakas sa limaw na to. Binunot ni Danilo ang huling amulet sa kanyang bulsa. Isang antigong krus na minana sa kanyang ama. Hindi masasayang ang sakripisyo ko. Hindi masasayang ang pagmamahal ko. Sa gitna ng madilim na gabi, nakatayo ang tatlong anyo. Si Marcos na naging aswang, si Danilo na sugatan ngunit matapang, at si Erika na nangangamba para sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Anak ng albularyo, ha? Ilang albularyo ng pinatay ko? Ilang banal na tao ng winasa ko? At sino ka para humarang sa akin? Ako! Ako ang taong nagmamahal kay Erika ng totoo. Hindi katulad mo na panggagamit lang ang alam. Pagmamahal? Tingnan mo ang sarili mo. Isang hamak na fish vendor. Ano bang maibibigay mo kay Erika? Isda! Marcos, tama na! Sasama na ako sa iyo. Kalimutan na natin to! Hindi, Erika. Hindi mo na kailangang magsakripisyo. Hindi mo na kailangang magpakahirap pa. O bakit, Erika? Naaawa ka sa kumag na to? Sa walang kwentang lalaking ito? Hindi siya walang kwenta. Si Dan. Si Dan ang tanging tao na tunay na nagmahal sa akin. Na hindi ako tiningnan bilang isang trophy. Na hindi ako ginamit. Ah, ganon. Eh bakit hindi mo siya pinili? Bakit ako? At bakit ang pera ko? Natahimik si Erika. Ramdam ang bigat ng katotohanan. Kasi nagbulag-bulagan ako. Pinili ko ang maling landas. Pinili ko ang kayamanan kaysa sa tunay na pagmamahal. Erika, makinig ka. Nung una kitang nakita sa club, alam kong may kung ano sa'yo. Hindi lang ganda, kundi kalungkutan. Nakita ko kung paano ka nagsumikap para sa pamilya mo, para kay Jackie. Sentimental na walang kwenta! At nung nalaman kong kasama mo si Marcos, nung nalaman kong may balak siyang masama, ginawa ko ang lahat para mahanap ka. Paano mo nalaman, Dan? Kinausap ko si Mang Tasyo, ang dating kaibigan ng tatay ko. Sinabi niyang may aswang na nanguha ng mga babaeng nangangarap umahon sa hirap. Kaya nagpanggap akong katulong. Kaya ako ginawa lahat para makapasok dito. Kaya pala may kakaiba sa'yo. May amoy kang hindi ko maintindihan. Oo! Kasi bawat gabi, idinadasal kita, Erika. Bawat araw, hinahanap kita. Hindi ako tumigil hanggat hindi kita natatagpuan. Dan, patawad. Patawad sila. Tama na ang drama! Erika is mine! At ikaw, mamamatay ka! Sumugod si Marcos.
Pero hinarang siya ng krus ni Danilo na may basbas ng kanyang ama. Hindi! Hindi mo na siya masasaktan pa! Hindi mo na siya gagawing alipin! Hindi kita hahayaang wasakin pa ang babaeng mahal ko! Dan, mag-iingat ka! Ayoko mawala ka! Erika, kung may mangyari man sa akin, gusto kong malaman mo na ang pagmamahal ko sa'yo, hindi ito dahil gusto kong umahon ka sa hirap, kundi dahil nakita ko kung gaano kaganda ang puso mo. Mas lalong nagalit si Marcus. Tama ng drama! Pareho kayong mamamatay! Sa isang mabilis na galaw, naitarak ni Danilo ang banal na krus sa dibdib ni Marcus. Isang nakatatakot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Di maaari! Unti-unting naglaho ang anyong aswang ni Marcus. Bumalik sa kanyang dating anyo habang nakaluhod sa lupa. Paano mo nagawa? Bumagsak si Marcus. Unti-unting naging abo ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin. Napaupo si Danilo sa lupa, humihingal at duguan pa rin ang braso. Tumakbo si Erika para alalayan siya. Dan, okay ka lang? Oo naman. Basta ligtas ka. Paano mo nalaman? Paano mo ako nahanap? Huminga ng malalim si Danilo. Hinawakan ng kamay ni Erika. Nung gabing umalis ka, hindi ako mapakali. May kung anong bumabagabag sa akin. Kaya kinausap ko si Mang Tasyo, ang dating albularyo sa amin na kaibigan ng tatay ko. Kaya pala lahat ng katulong dito. Mga dating biktima. Binigyan ako ni Mang Tasyo ng banal na bagay. Mga amulet, rosaryo, at itong krus na minana ng tatay ko. Tinuruan niya akong magpanggap na katulong. Araw-araw, hinahanap kita sa loob ng mansyon. Nang marinig kong dumating ka, hinintay ko lang ang tamang pagkakataon. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ako na tinalikuran ka, na hindi nakinig sa'yo. Kasi mahal kita. Simple lang. Hindi dahil gusto kitang iligtas, kundi dahil ikaw si Erika. Ikaw yung babaeng nakita kong nagtitinda ng isda, na naging hostess para lang may pang-tuition ng kapatid. Ikaw yung babaeng kahit pagod na sa buhay, lumalaban pa rin. Yumakap si Erika kay Danilo ng mahigpit. Patawad sa lahat. Tama kayong lahat. Mali ang pinili ko. Shh! Tapos na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Tara na. Uwi na tayo. Tumayo sila pareho, magkahawak ang kamay. Sa silangan, unti-unting sumisilip ang araw. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Dan, kung bibigyan mo ko ng pagkakataon. Erika, hindi kita pinilit noon at hindi kita pipilitin ngayon. Basta tandaan mo, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Tiningnan ni Erika ang papalubog na buwan at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang bangungot, tunay na siyang ngumiti. Hindi sa pangako ng kayamanan, kung hindi sa katotohanan ng tunay na pagmamahal. Unti-unting nagbago ang buhay ni Erika. Hindi man agad-agad siyang nakaalis sa club, may isang lalaking naghihintay sa kanya sa labas. Si Danilo, na handang tanggapin siya ng buong buo. Para sa kanya, hindi mahalaga ang nakaraan ni Erika.
Hindi mahalaga na dating bayaran nito na minsan ay ginahasa ng aswang. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na nadarama niya para sa babaeng naglakas ng loob na bumangon muli. Sa bawat gabing umuuwi si Erica mula sa club ay naghihintay si Danilo. Walang pangungutya, walang pagdududa. Para sa kanya, si Erica pa rin ang babaeng minamahal niya ng lubos kahit pa alam niyang may madilim siyang karanasan. Kahit pa alam niyang binabayaran ng kanyang katawan, kahit pa alam niyang minsan ay winasak siya ng isang halimaw. Sa huli, natutunan ni Erica na ang tunay na pag-ahon ay hindi sa mayamang customer o sa pangako ng madaling buhay na matatagpuan. Natagpuan niya ito sa bisig ni Danilo, ang lalaking minahal siya ng buong buo. Kahit ano pa ang kanyang nakaraan, kahit pa gaano kadilim ang kanyang pinagdaanan.